Good day and happiness life mga ka-Life Change. So welcome ulit sa ating Life Change OFW Journey. Real Talks tayo today. So pag-usapan natin ang buhay ng isang OFW. Dahil OFW ako, sa tingin ko may maganda akong ma-share sa mga kapamilya natin sa Pilipinas at sa mga ka-OFW na kagaya ko. Una sa lahat, ang pagiging isang OFW is hindi madaling trabaho yan. This is a sacrifice job. Lagi ko yung sinasabi sa aking mga kaibigan. Bakit sacrifice? Kasi we sacrifice our time na malayo sa pamilya natin. So, we sacrifice ourselves para sa mga event ng buhay ng mga kapamilya natin sa Pilipinas para magtrabaho tayo, para magkaroon tayo ng tinatawag na kita pansuporta sa ating pamilya. Hindi ito madaling bagay kasi nandyan ang kalungkutan, nandyan yung pananabik mo sa iyong mga mahal sa buhay, at nandyan yung tipong pagsisisimisan na yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, hindi natin naalagaan or dumating sila sa point na wala tayo sa piling nila. Okay? So, isa yun sa pinakamasakit na sitwasyon ng mga katulad kong anak sa magulang o yung mga magulang na sa anak na hindi nila naabutan yung buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. So, yan yung bagay na sinasabi ko sa inyo na dapat ninyong tandaan mga ka-Life Change. Hanggat may mga pagkakataon, tayo, lagyan lang natin ng time frame ang pagiging OFW natin. 1 taon ba? 2 taon? 10 taon? 15 taon? Dapat may end up. Pero huwag mong hantayin na tumanda ka na as OFW. Example, yung tipong mahina na yung katawan mo pero OFW ka pa rin. Dapat bigyan mo rin ng time na ma-enjoy mo rin naman yung pinagtatrabahuhan mo. Ma-enjoy mo yung pinagpaguran mo, ma-enjoy mo yung pinundar mo sa Pilipinas. Hindi yung mga pinundar mo sa Pilipinas, iba yung makikinabang or maibebenta or mawawala lang din ng saysay. Kasi una, napapabayaan mo. Baka kasi hindi ka na nakapag-asawa or hindi ka nakapagkaroon ng maayos na pagpapataguyod ng iyong pamilya. So, nagkakaroon tayo minsan ng malalaking problema sa buhay. At yung malalaking problema na to, minsan mahirap hanapan ng solusyon. Okay? So, sinashare ko to kasi nakita ko to sa maraming Pilipino, sa maraming OFW, lalo na dito sa Middle East, hindi naman ganun kalaki yan ang sweldo. Ang point lang dito is kailangan maging matipid ka, kailangan maging masinop ka, kailangan madiskarte ka sa lahat ng iyong mga ginagawa para magkaroon ka. Kung hindi ka nakapag-ipon noon, siguradong mahihirapan ka ngayon. Kasi nagbago na ang appraisal ng lahat ng bagay sa Pilipinas, mataas na masyado. Okay? So kung nakapagpundar ka before ng mga bahay at lupa, mga sasakyan, kahit 3 gulong yan, 2 gulong, maganda-ganda na yan. Kasi alam na kung bakit guys, kasi kung ngayon ka mag-i-start bumili niyan, hindi ka na yata makakabili. Dahil sa hirap ng buhay at sa mahal ng bilihin. Kaya mapalad yung mga OFW na nagkaroon ng pagkakataon mag-ipon, mapalad yung mga OFW na nagkaroon ng tinatawag natin na pagsusumikap, na naging delayed gratification sila. Yung dinelay nila muna yung mga sarili nila sa masasarap, masasaganang bagay kasi pinatuunan nila na magpundar ng bahay at lupa, mag-ipon, di ba? Yan yung mga tipong talagang i-congratulate natin sa mga OFW. So ngayon, na malakas-lakas pa sila, na pwede pa nilang i-enjoy ang buhay, pwede na silang mag-stop. Kasi meron silang konting naipundar at gusto naman nila mabuo yung pamilya. Yan ang hangarin ng lahat ng mga OFW na pagdating ng time, makasama yung kanilang pamilya, yung mga mahal sa buhay sa Pilipinas at magkaroon ng tinatawag na satisfied life or maayos lang na pamumuhay. Kaya sa lahat ng mga OFW na tumatanda na, mag-isip po tayo dahil meron pa naman pagkakataon 2 or 3 years mag-ipon kayo tapos makauwi na kayo ng Pilipinas para makasama nyo rin ang inyong mga mahal sa buhay. Okay? Marami na akong napanood, marami na akong nakita na mga OFW na umuwi talaga na wala. Mga OFW talaga na hindi man nakapagpundar ng kahit ano. Kasi nag-ubos-ubos biyaya yung pamilya nila. At siya rin mismo sa sarili niya, yung bumili siya ng lahat ng bagay na gusto niya. Pagdating naman sa Pilipinas, wala nang value. Diba? Kaya nung tumanda siya, hindi niya alam kung paano man lang siya dudukot. Dahil hindi rin niya nahulugan ng SS, yung pag-ibig, or anumang insurance na wala siya kasi hindi niya binigyan ng pansin. So sa mga bata pang OFW, sa mga may pagkakataon pa, isipin niyo rin ang inyong kalusugan at isipin niyo rin ang inyong sarili. Darating yung time, uuwi tayo ng Pilipinas. Darating yung time, mag-i-enjoy naman tayo dapat sa Pilipinas nating bayan, di ba? Sa bayan natin. So tayo na lahat na, pag-isipan natin lahat ng ginagawa natin na makabubuti. Okay lang yan kahit wala kang iPhone. Basta meron kang tinatawag na ipon. Okay? So, hindi nga madaling kitain ng pera sa ibang bansa kasi talaga naman lahat naman pinaghihirapan na. Pero mapalad ka guys, mga ka-Life Change, kung may maganda kang kontrata. Dahil yung kontrata na yan ang gagamitin mo sa loob ng 1 taon, medyo malaki-laki na rin yung maiipon mo. So, simulan mo na ngayon, dahil alam ko naman na tumatanda ka na. Yes, tumatanda ka na. Pati naman ako tumatanda na rin Pero ang mahalaga ngayon, nagkakaroon tayo ng mga knowledge, wisdom, information, how to make our life good and how to make our life manageable, even though OFW tayo. So, may mga natututunan na tayo na pwede na tayo mag-ipon, mag-invest. Ikaw na lang sa sarili mo ang magdidesisyon kung paano mo i-handle yan para sa pagpapaunlad at pagpapaganda na iyong buhay. So mga ka-OFW kung mahal, alam ko darating din yung time uuwi kayo and I hope and I pray na malakas pa rin kayo at makasama ninyo ang iyong mga pamilya. God bless from Happiness Life, Life Change OFW Journey. See you for the next video for encouragement. Bye-bye!